Nagbabala ang Department of Health na posibleng magka-dengue outbreak sa gitna ng pagtaas ng kaso nito. Mula Enero hanggang ika-15 ng Marso, mahigit 76,000 kaso ng dengue ang naitala. Saksi si Jamie Santos. 10 taong gulang lang si Clyde nang i-confine sa intensive care unit ng ospital dahil sa dengue. Sa tindi ng tama ng dengue sa kanya, nagsusuka po ako ng dugo nun. Tapos yung sobrang init ko po, hindi po makatayo ng maayos. 2 linggo raw siya sa ospital. Yung pag-inject po ng mga sa akin, ng panturok po para sa ko po, nilalagay po sa dugo. Tsaka yung pagkuha ng dugo ko po. Opo, masakit po. Pananakit naman ng kalamnan, mataas na lagnat at panlalata ang naramdaman ni Ralph ng tamaan ng dengue noong 2018. Inabot pa raw ng halos 1 linggo bago siya nagpatingin sa ospital at ma-confine ng 2 linggo. Sabi nga ng doktor na may dengue na ako. Tapos sobrang baba na ng dugo ko at kailangan ng salinan kasi nga nahihina na ako sobra eh. Gaano ka katagal na confine sa ospital nung nagka-dengue ka? Siguro po tumagal din ng 2 weeks kasi nga sobrang baba na ng dugo ko and then nanghina yung katawan ko, sobra akong namayat. Si Blue Niebla naman, mabilis ang progreso ng dengue nang tumama noong July 2022. Matapos sumakit ang ulo, magkaroon ng mataas na lagnat at sumakit ang tiyan, pagkalipas lang ng halos 24 oras, nakitaan na agad ng rashes. Na-confine rin dahil sa dehydration at mababang platelet. Ayon sa Department of Health o DOH, iba-iba ang nakikitang sintomas sa mga tinatamaan ng dengue ngayon. Ang iba nga, wala raw pinapakitang sintomas. Payo ng DOH, agad magpakonsulta sa doktor o magpunta sa ospital. Pangamba nga ng DOH ngayong taon, posible raw tayong maharap sa outbreak kung patuloy ang pagtaas ng kaso ng dengue. Every 3 to 5 years kasi nagkakaroon tayo ng outbreak ng dengue. Ang outbreak nating huli, 2019. So, naghihintay tayo ng malaking outbreak. So, ito yung taon na yun na most likely, no? Umiikot kasi yung mga variant. Tapos, meron din tayong climate change. Di ba, nag-uulan nitong January, February. Opo. So, dumami yung lamok. Tapos, mainit. Gustong-gusto ng lamok. Calabarzon umano ang nakitaan ng mataas na kaso. Kasunod ang NCR at Central Luzon. Nitong Pebrero, inilunsad ng DOH ang nationwide campaign para mapigilan at makontrol ang pagkalat ng mga lamok na may dalang dengue. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.